To. Bahagyang bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos base sa survey ng Pulse Asia. Sa higit 2,000 tinanong, 53% ang approve sa performance ni PBBM. 2 puntos ang ibinaba niyan kumpara noong Marso. Ang approval rating naman ni Vice President Sara Duterte tumaas sa 69%. Pagdating sa trust rating, 5 points ang ibinaba ng rating ng Pangulo na nakakuha ng 52%. Nananatili naman sa 71% ang trust rating ng Vice. Samantala, tumaas sa 35% ang approval rating ni House Speaker Martin Romualdez, maging ang kanyang trust ratings. Samantala, 69% ang tiwala kay Senate President Cheese Escudero na noong Mayo lang naging leader ng Senado. Isinagawa ang survey noong June 17 to 24 ng kasagsagan ng mga issue tungkol sa West Philippine Sea, sa Pogo at sa pagbibitiw ni VP Sara bilang Education Secretary. Mga kapatid, Cheryl Cote. Ayan. Ito. Para lang klaro sa atin ha. Kasi ang trust rating ito yung sa ito. Hindi ko na nailagay diyan, okay? Yan po yung talagang lahat. Para maintindihan kasi natin, kailangan natin tingnan yung buong picture. Hindi lamang po yung sinabi ng media. Kasi alam mo naman ng media, ito po yung ratings na yon. Si Ferdinand Marcos, nakatanggap siya ng 52 ratings. Okay? Yan po ay bumaba. At ang no trust ay 21. Okay? Undecided 27. Si Sara Duterte 71%. O, di ba ang taas? Okay? Ang taas po ng kanyang trust rate, ang kanyang rating, trust rating. At tingnan nyo ang no trust kay VP Sara Duterte ay 8% lang. 8. Mantakin mo. Kasi importante ito eh. Kay Marcos, 52 ang rating ng trust niya. Tiwala ng tao, trust rating niya, 52. Pero yung kanyang no trust ay 21. Ang taas nun. Di ba? Mababa na nga yung kanyang trust na 52, tapos yung no trust pa ay 21. Samantalang si Sara Duterte na nakakuha ng 71 na trust rating. Alam mo, naalala ko dito yung kay Pangulong Duterte, di ba? Talaga nga namang ganito rin kataas, pataas ng pataas ang trust rating ni Pangulong Duterte noon. At si BP, ganun din, pataas ng pataas. At ang no trust sa kanya ay 8% lang. Pero doon sa balita, kung titingnan ninyo, okay? Kung titingnan ninyo, doon sa balita, ang sabi kay Martin Romualdez ay tumaas daw. Okay. Pero tingnan natin. Sa 4 na sinervey, si Marcos, si Duterte, si Escudero at si Romualdez po ang kulelat. Kulelat po si Romualdez, mantakin mo. At si Romualdez nakakuha ng 35. Okay? Na trust rating. Alam mo kung ilan ang no trust? 23. So kung susumahin mo yun, sobrang baba lang ng talagang may tiwala sa kanya. Ganun kababa. Na hindi in-emphasize ng balitang ito. Nagigets nyo ba? Hindi po ine-emphasize ng balita nito yung no trust. Kay Pangulong Marcos, 21 ang no trust. Okay? Ang kay Romualdez, 23. Mantakin mo yun. Ngayon, tanong. Anong ibig sabihin nito? Ibig bang sabihin nito dahil sa kumalas sa pagiging DepEd ni ni Vice President Sara Duterte? Not yet. Okay? Kasi baka mamaya meron tayo makikita na namang mga clickbait dyan. Dahil sa pag-resign ni VP Sara Duterte, tumaas ang kanyang rating. Tandaan ninyo, ito ay ginawa nung June 17 to 24. Okay? Si VP Sara resigned, I think it was, it was, para just to be sure. Kasi mahirap na. Ito. June 19, Vice President resigned from President
Marcos cabinet, June 19. Okay? So, June 19, siya nag-resign. Tama, mali. Ayan, nakasulat po sa news yan. Ha? Malinaw po. Nakasulat po sa news yan na nag-resign po si VP Sara Duterte from the cabinet. So, anong ibig sabihin po nito? During dun sa pag-resign niya, nandito po ginawa yung kanyang survey. Sa mga nagsasabi na nakakasira kay VP Sara Duterte ay ang pagiging malapit niya kay Marcos, ay tama. Nagets natin? Kaya noong nakaraang mga survey, pansinin ninyo, bumababa si VP Sara Duterte. Ibig sabihin lang, nahahatak siya ni Pangulong Marcos. Kaya bumababa. Nung kumalas na siya, kasi June 19, kumalas po si VP Sara Duterte bilang DepEd Secretary, bigla hong tumaas. Isa lang ibig sabihin nun. Ha? Alam nyo kung anong ibig sabihin nun? Ayaw ng taong bayan ng pagdikit kay Marcos. Di ba? Ibig sabihin po, ayaw ng taong bayan ng unitae. Di ba? Ibig sabihin po, nakakasira lang si Marcos kay VP Sara Duterte. Di ba? So, sa madaling salita po ay, yan po ay isang bagay na nagdi-debunk po ng mga sinasabi ng mga Ensimada vlogger na nahatak lang ni Marcos si VP Sara Duterte. Di ba? Tama, mali. Kasi nung kumalas si Pangulong Duterte, pwede ko ba naman tawagin Pangulong Duterte si Vice President Sara? Mapikon kaya yung mga tanso vlogger? Sige, tawagin na natin. Ha? Nung kumalas si Pangulong Sara Duterte kay Marcos, doon bumulusok pataas ang kanyang ratings. Oh, di ba? So, yung sinasabi natin noon na paulit-ulit, di ba, dun sa survey noong 2020, 21, na sobrang taas ng presidential survey ni VP Sara Duterte noon ay totoo. Kasi ito ay pattern na. Nung si VP Sara Duterte napipintang tatakbong presidente, ang taas niya. Pang-apat o pangatlo lang si Marcos nun. Okay? Ngayon, nakumalas siya kay Pangulong Marcos, lalo pa siyang tumaas at bumagsak lalo si Marcos. Oh. At hindi ine-emphasize ng media dyan na patuloy na hindi effective ang mga bayarang vlogger ni Tambi. Diba? Di umano. Di pa ako tapos, may di umano yun. Diba? Ibig sabihin lamang po nun, talaga nga namang wa-effect.